Panulay mo ani mga ka-chef, lami kay nga tinapay, humok og lami pagid kaayo. Sulayi mga ka-chef. Kay di gyud ka magmahi ani nga recipe mga ka-chef sa atong pineapple bread. Pero ting lami og porti pang humuka. Mayong adlaw mga ka-chef. Ngayon magbe-bake tayo mga ka-chef. Meron ako na ready dito na meron na tayo. Saka meron na tayong gata mga ka-chef kasi kulang yung gatas ko. Nung na-check ko kulang pala yung gatas. Kaya yun yung gagamitin natin. Saka may itlog na tayo, may harina. Itong gatas idadagdag natin doon sa gata dito kasi kulang tayo. Yan, kailangan kasi natin ng 500 ml na gatas. So yan, nilagay natin harina saka yeast. Yan, i-mix na natin dyan. Lagyan na natin yung sugar. Ilalagay ko na lang yung recipe mamaya doon sa mga ka-chef. Isusulat ko na lang. Yan, ihalo natin diretso dito para wala na hugasan masyado. Yan, diretso ko na yung itlog dito mga ka-chef. Yan. Parang isa lang naman. Pareho lang ng mga resulta para sa akin mga ka-chef. Kaya yan. Na-warm ko na pala tong mga ka-chef. Yung gata. Nilagay ko sa microwave. Kaya dinagdagan ko na lang 100 ml na gatas. Saka 100 ml na oil. Vegetable oil yan mga ka-chef. Yan. Ihalo na natin diretso dyan sa mixer natin mga ka-chef. Tapos, i-mix ko muna dito bago ko ilagay sa mixer kasi magkalat. Ayan, diretso na natin dyan. So, pag mix natin dyan, hindi na siya magkakalat mga ka-chef yung flour. Hindi natatalsik ba. So, mix lang natin saglit dyan. 2 minuto. 3 minutes natin yan para talagang fine siya mga ka-chef. Ayan, bilisan natin ng konti. So, ayan na mga ka-chef. Ready na. Maglagay tayo ng alcohol mga ka-chef, iced tea, mantika. Yan, para hindi didikit sa kamay natin yung dough natin mga ka-chef. Yan. Yan mga ka-chef. So, i-mix lang natin dyan. Imamasa natin saglit dito sa chopping board natin. Yan. Yan, gimikos-mikos ko na dyan mga ka-chef. Bilisan natin kasi nabuboard minsan yung mga viewers natin. Paikot-ikotin natin, parang ikaw, pinaikot-ikot, tapos isang massage. Lagyan natin ng oil yung mixer natin para hindi didikit gaano yung dough mamaya pag tumubo na. Ayan, shoot na mga ka-chef. So, Idol Nelson Ka-Baker. Ito na po yung akong masa ganina ba eh. So, ngayon ipapakita ko sa iyo yung yung mga nakukuha akong idea galing sa yung YouTube channel, galing sa mga share mga ideas. So, tingnan natin mga ka-baker. So, sundan nyo lang yung ginawa ko kaninang mixing mga ka-chef. At ito yung magiging resulta niya. So, imasa natin siya saglit dito. Maglagay tayo ng may mga idea na ako sa baking mga ka-chef pero hindi talaga ako ganun kagaling sa tinapay. Pero nung makita ko mahanap ko yung channel ni Ka-Baker Nelson, hatiin natin to mga ka-chef kasi medyo maliit yung lugar natin. Kaya hatiin natin. Bibilisan lang natin mga ka-chef para hindi ma-board yung mga viewers natin. Kaya dapat ganito ang galawan natin mga ka-chef. Yan. Para hindi ma-board yung viewers natin mga ka-chef. Ganyan kabilis nga gawin natin. Yan. Ka-Baker Nelson. Pero ipaalsa ko siya ng mga 30 minutes. Na ganyan. Tatakpan ko ng cling wrap. Lagyan natin ng cling wrap mga ka-chef para hindi siya ganun ka-open sa hangin. So, ganyan mga ka-chef. So, i-rest natin siya ng mga 30 minutes mga ka-chef. Tapos, saka natin siya palamanan. So, ito na pa-rest na natin ng 30 minutes mga ka-chef. Palamanan natin ito ng pineapple.
Ito yung pineapple filling natin na nilagay ko sa piping bag para mas madali siya ipalaman. So, sundan nyo lang yung recipe ni Kabiker Nelson mga ka-chef. Napakadali sundan. So, ganito lang yung pinakita niya. Yan. So, hiwaan daw dito. Tsaka i-roll natin. Yan mga ka-chef. So, ganito ang labas niya mga ka-chef. Tingnan nyo. Tapos, papaalsahin na naman natin yan mga ka-chef. Ay, i-rest lang natin ng mga kalahating oras. 30 minutes. So, yan. Lagyan natin dito mga ka-chef. Tapos, mamaya bago natin i-bake, lagyan natin pahiran natin ng itlog sa taas. Yan. So, tapos na tayo ng isang tray mga ka-chef. So, papaalsahin na naman natin to. Erase natin ng mga 30 minutes. So, ready na natin yung oven natin mga ka-chef. Yan. Lagyan natin sa 175. Tapos, i-oven natin siya ng 175 mga ka-chef. At itry nyo muna first 15 minutes. Tapos, pagka medyo hindi pa siya ganun ka-brown mga ka-chef, pwede nyo dagdagan ng time. So, ako dito ako naglalagay ng time. 175. Tas 15 minutes. So, i-preheat muna natin yung oven mga ka-chef. So, papahiran na natin siya ng itlog sa taas mga ka-chef. So, maganda yung pagka-alsa niya mga ka-chef. So, ganyan lang pag lagay mga ka-chef. Simpleng pahid lang. Ay, mayroon palang mga so, lagay na natin sa oven mga ka-chef. So, i-oven natin siya mga ka-chef ng 15 minutes muna. Yan. A few moments later. So, ayan na mga ka-chef. So, after 15 minutes mga ka-chef, 175 degrees. Ito yung resulta niya mga ka-chef. Ayan. Yan na yung pineapple bread natin. So, ready na ito mga ka-chef. Magay ko lang kung sila ko para hindi maano yung lagay. So, ayan na yung finished product natin mga ka-chef. Shout out Nelson Kabiker. Ito na yung gawa kong bread sir. Nakuha kong idea galing sa'yo. Yung palaman mo nung nakuha ko, ginawa mong palaman chocolate. Pero yung nilagay ko rito palaman ngayon, pinya. Ginawa kong jam yung pinya, saka nilagay sa loob ng bread. So, yan na yun mga Kabiker. Shout out kay Nelson Kabiker. Salamat sa idea, sir. Thank you. Bye.